Ang paghiwa nga pala sa bayabas ganyan, paputol. Hindi pa biyak. Kasi ito yung tubuan ng sanga. O, paputol tayong ganyan. Yan. Okay, di ba? O, tabi lang natin kabiyak kasi bibiyakin pa natin itong kabiyak. Nagigets nyo? Ayan, pagkabiyak na ito ilalagay natin sa fishing hooks. Okay, tara na. Dito sa fishing hooks, ito yung ating lalagay. Kailangan, pag naglagay kayo ng pamain, nakalabas yung sima. Yan. Nakalabas yung sima. Tapos, hindi siya malalaglag pagka ikakas mo na. Mukhang may huli to, guys. Yun, nandito pa, nakakagat pa. Nakakagat pa mga sir. Yun, kitang-kita natin. So, guys, welcome back. So, gaya nga nung sabi ko nung last vlog natin is mag-cream dory hunting tayo. So now, eto ang dala kong setup. So yan, saka to. Mag-aano pa rin ako, yung rohu, gagamitin ko yung Go-Chur Flame natin para sa rohu, sa carp. Tapos eto naman, medium heavy, mga idol, no? So, ayan, crocodile. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, is alam nyo na yung setup na to. Pero kung bago ka pa lang nanonood sa channel ko, explain ko kung anong setup ba tong gamit natin. Ito ay isang crocodile. Crocodile fishing rod. Tangina, natatawa ako sa sarili ko . So, ayan, 2.1. Ang haba niya, 210 cm. So, 2.1 meters ang haba niya. So, medium heavy. 150 grams to 250 grams casting weight. Tapos, pinartneran ko siya ng Jokyo AR 7000. Tapos, meron siyang braided line na 38 pounds. So, overkill ang ating setup, mga sir. Ito lang ang mahina dito. Yung leader line na nakakabit. So, hindi ko alam kung ilang pounds to. Kapag kakaalam ko, 18 pounds lang yan. Pag kayang kinagatan ng cream dory, baka dyan tayo mapalaban. Dyan tayo mapasubo sa may leader line na yan, ano? So, dalawang hook yung nakakabit. Number 14. Number 14. Yan. Kaya na niya na yung cream dory . Pero, meron tayong mga malalaking fishing hooks. Kagaya ng sinabi ko nung last video natin, meron akong binili na fishing hook. Ito, mga idol. Gancho de pesca. Sa English, ang gancho de pesca ay fishing hooks. Paano ko nalaman? Paano ko nakalaman? Ayan. Nakasulat dito sa likod. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong bansa yung mga yan. Gancho de pesca, fishing hook, pesca hook. Siguro yung pesca is fishing, no? So, yung size nito, eto nakalagay. UN 2957. Ito yung size niya siguro. Number 2 or 2 number. Siguro yun yung size nun. Di ko alam kung ano. Pero para malaman nyo, kukompare natin siya sa 5 piso. Kung gaano siya kalaki. Para mayroon kayong idea. Oops, huwag kang kakalabog. Kukompare natin siya sa 5 piso. So, eto, mga sir. Eto, meron ako kasing nakabukas na fishing hook dito. So, eto. Yan. Tapos, meron ako dito 5 piso
Ang kahuli-hulihang pera ko, 5 piso. So, ito, yung bagong 5 piso. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Yan, ganyan 5 piso ha. Ayan yung 5 piso. Ayan yung hook. So, ito, matibay-tibay na to para sa cream dory. Mga sir. Ito. Dahil yung ginagamit ko dati is ganito lang. Ito, pinande-deadlift ko sa cream dory. Tingnan mo, ito. Nakita nyo yung diferensya ng sizes. Halos magkasing haba sila, pero hindi ganun kalaki ito. Mas malapad yung width nito, saka yung diameter ng hook nito. Ay, diameter ng hook nito is mas mataba itong isa na to kaysa dito. Okay, let's go. Magpapain na ako kasi puro salita na lang yung nangyari. Ano nga ba papain natin sa cream dory? Bayabas na hinog, mga idol. Ayan. Yan ang ating setup ngayon. Setup para sa cream dory natin. Pag-uusapan natin yung cream dory kung gaano ba siya kahirap hulihin. So, papainan ko lang. Ito. Maghihiwa ako nitong bayabas para kumasya sa fishing hook. So, okay. Then, pag nakast ko na siya, maghahunting naman tayo ng rohu, ng karpa. So, let's go. Ang paghiwa nga pala sa bayabas, ganyan, paputol. Hindi pa biyak. Kasi ito yung tubuan ng sanga. So, paputol tayong ganyan. Yan. Okay, di ba? O, tabi lang natin kabiyak kasi bibiyakin pa natin itong kabiyak. Nagigets nyo? Ayan, pagkabiyak na ito ilalagay natin sa fishing hooks. Okay, tara na. Dito sa fishing hooks, ito yung ating lalagay. Kailangan, pag naglagay kayo ng pamain, nakalabas yung sima. Yan. Nakalabas yung sima, tapos hindi siya malalaglag pagka ikakas mo na. So, dalawa yung fishing hooks natin. Pwede rin pa ganito. Ito, hindi ko to binibigay na tip para sa mga pro kasi hindi ako pro. Isa lang din akong newbie. And then yan, pwede na yan ikas. Pwede na natin ikas. Pag magkakas kayo ng ganito, tapos yung saging nyo, yung pamain nyo is hinog na hinog. Kailangan maingat kayo sa pagkas. Huwag nyong itataas sa langit yung pagkas nyo kasi pagkalabog nyan sa tubig, matatanggal na yung pamain nyo. Kailangan padiretso lang. Kagaya nito. Nakita nyo yun? Malapit lang, hindi kailangan malayo kasi ilog lang ang ating pinaghahantingan ng cream dory. Ngayon, mapunta tayo sa reel. Paano ba setup ng reel? Kailangan ganyan. Titimplahin nyo kung gaano lang kakunat yung leader line nyo. Kumbaga, alalayan nyo lang. O yan, tayo lang natin dyan yan. And, katapos nun, lalagyan ko lang siya ng fishing bell. Meron ako ditong fishing bell. So, asan ka na? O, eto, fishing bell. Kasi, iiwan mo yan. Iiwan mo yung fishing rod na yan. Dahil matagal yan bago agatan. Hindi po ganun kadalim humuli ng cream dory. Kahit na maraming cream dory sa lugar ninyo. Napakahirap pong hulihin. Napakakomplikado ang panghuhuli ng cream dory. Napakahirap niyang pakagatin kahit anong pamain mo. Pagka hindi nila nadadaanan o hindi oras ng pagkain nila, walang kakagat sa yung cream dory. Kaya tiyagaan po ang panghuhuli ng cream dory. Ako wala akong tiyaga kaya mas madalas nagkakarpa hunting lang ako, 'di ba? Kita nyo naman sa mga video natin. Pero pwede ko naman pagsabayin kasi meron akong 2 fishing rod. So, 'di ba? 2 and 1 content. So, ayan.
Lalagay ko lang tong bell sa dulo. Siya nga pala mga idol, mga sir. Pagka ganyan, nakatayo na yung fishing rod nyo. Sa akin kasi naka-stand. Ayan, may fishing stand ako. Ilagay ko na yung fishing bell. Ayan. Hindi ko alam kung maririnig ninyo. Kasi kahit ilapit ko yung cellphone, ito yung mic. So baka hindi rin marinig. Pero malakas ang tunog niyan. Kasi ginamit ko na yan. Nakahuli na ako ng cream dory. Talagang maingay yan. Kahit nasa taas na gano'n, naririnig yung bell. So set up naman natin tong isa. Siya nga pala, pagka ganyan nag-cream dory hunting kayo, tapos ang pamain nyo, hinog na prutas, tapos nadaanan ng water lily yung line nyo, inagos. So pinakamagandang gawin nyo, retrieve nyo na, palitan nyo na ng pamain kasi baka nalaglag, no? So set up ko na tong isa. Dito sa carpa hunting natin naman, ang pamain ko walang iba, masa mga sir, mga idol. Masa pa rin. So may iniwan akong masa dito, siguro may nag-fishing dito, nakakuha. Pero okay lang. Iniiwan ko talaga dito yon para may nagagamit naman sila pagka wala silang nadalang pamain. So setup ko lang tong isa kasi telescopic to mga sir. Yan, telescopic. So sa setup pa natin. Then magkakas tayo dyan, kahit saan. So maganda naman yung kinalapagan ng line natin, walang water lily. Di tayo ma-istorbo. So na-setup ko na nga pala itong isang nating fishing rod. Ito yung medium specs na Go-Chur Flame. 2.1 din yung haba. So, ba't 2.1 din yung haba? Kasi puro 2.1 ang gusto ko. Doon ako accurate eh. No? Tapos, yung reel. Jokyo AR3000. So, bakit puro Jokyo yung gamit ko? So, nung bumili ko ng Jokyo, binuksan ko. Nakita ko, ball bearing yung laman. No? Basta yung ganitong version ha. Hindi ko alam yung DC. Yung AR version, ayun. Ball bearing siya. Tapos, power knob. Aluminum metal spool, no? O, tapos ito yung setup natin. Texas rig, bottom sinker, tapos dalawang hook, ayan may pain na, tapos ayan swivel. So ganun setup ko. Ilang buwan na tong setup na to, hindi pa nasasabit to. So kakas ko, dito lang. So dito lang natin to kakas. Ayan. Saktong kas lang. So ayan guys, naikas na natin ang ating Go-Chur. So balik tayo sa cream dory. Kano nga ba kahirap hulihin ng isang cream dory? So kadalasan napakahirap niyang hulihin. Sadyang mahirap siyang hulihin. Yaan sa maghapon, swerte ka pagka may imi-strike dyan na cream dory. Napakaswerte mo. Strike lang ha. Kasi prutas yan eh. Pagka yan may gumalaw, cream dory lang yon. Walang ibang gagalaw sa prutas dyan. Walang ibang isdang kumakagat sa prutas dyan kung hindi cream dory lang. Napakaswerte mo pagka yan napagalaw. Pagka yan may imi-strike. Doon naman sa may karpa, pang-karpa natin, ayan, may strike at may strike dyan. Kung sa strike lang, meron at meron yan, hindi yan mawawala. Yung cream dory kasi, napaka-ilap mga sir. So, bakit ganun? Kasi pag kumakain yan, talagang pupunuin na nila yung tiyan nila eh. Pagka kumakain sila. So, bakit ganun kumain? Para silang crocodile. Para silang buhaya. Pagka kumakain sila, marami na. Tapos, pagkatapos nilang kumain, parang nagtatago na sila. Yun yung experience namin dito sa ilog na to ha. Kasi pagka may nakahuli ka, minsan walang laman yun tiyan. Minsan punong-puno yun, malapit na yun. Magtago ulit.
Parang matagal sila malusawan ng pagkain. Gaya nga ng pinapanood ko, yung mga nagpa-farming ng cream dory, napakatipid lang daw sa pagkain ng cream dory. Mahina lang silang kumain, mga sir, no? Kahit sobrang lalaki nila, tipid lang sila sa pagkain. Hindi kagaya ng mga bangus, tilapia, mga pangkaraniwang isda. Mga local fish natin, maya kumakain. Hindi yan katulad ng mga ganun, mga hito, ganyan. Kahit busog na yan, kakain at kakain yan basta may nadaanan na pagkain. Yung cream dory, sa experience namin dito mga sir, talagang pahirapan. Bibilang ka ng buwan bago ka makahuli, no? So nakita nyo, may content akong nakahuli ko ng cream dory, yung night fishing natin. So nakahuli ko ng 7 kilos. Tapos sumunod na araw, nakahuli kong pare ko. 7 kilos din. Mas mabigat yung kanya. Tapos sa gawi naman doon sa may dampulan, may nakahuli rin ng 3 sunod-sunod sa kanila. Sunod-sunod. Tapos pagkatapos nung kagatan na yon, wala na ulit na kumagat na cream dory, wala na ulit na balitang nakahuli ng cream dory. So matagal sila, pero hindi naman nawawala dito. Matagal nga lang sila bago sila kumain ulit, no? Kasi kung maya't maya yung kakain, maya't maya kami makakahuli niyan. Kasi maya't maya din kami nandito sa ilog, no? Ito na ang ano namin Ito na ang bisyo namin ang pagpipishing, no? Di baling hindi kami makainom ng alak. Basta kami makapag-fishing lang, ba? O, ayan. Hintay lang tayo ng kagat dyan sa dalawa na. Sana may mi-strike dyan sa crocodile. Ganda ng ibon, no? So, yun. Yung mga batang dumating, so mamimingwit din siguro itong mga to. O mambubulabog lang. Si Andre, magaling mamingwit. Ay, mga siraulo lang yung dalawa na yan. Huwag nyo nang pansinin yan. So, dito lang tayo mag-focus sa atin. Ayun guys, pinalitan ko nga pala yung yung setup ko, di ba? Kanina nakadalawang hook to. Ngayon, pinalitan ko na lang ng isa. So, ito yung gamit ko, yung number 2. Tapos, 18 pounds lang na leader line. Palag-palag na yan. Basta wag nyo lang hihigpitan pagka ganito yung leader line nyo. Pero kung gusto nyo na to torture test nyo yung rod nyo, ganito gamitin yung pan leader line. Yung braided din. Para siyahan kayo sa paghila. So, lagyan natin pamain. Ito, papain ko yung kalahati. Pagpapain, mga sir, dapat palaging nakalabas yung yung hook. Yan. Yan, palaging nakalabas yung hook para pag sakmal nila, mahuhook na sila agad. O, kakas ko na. Cream dory. Yun. Tapos, luwag ng drag. Sakto lang. Yan. Sakto lang. Pagka tumakbo yung yung isda. Sabi niyan, kailangan maluwag yung pagtakbo. Kasi mapuputol Ito nga pala yung bell. Ganito yung tunog niya. Yan. Ganyan sa kalakas. Yan. Tayo na lang ng kagat. Dito wala pa rin kumakagat. Wala atang isda. Maglagay tayo ulit ng masa dito. Yun, sumabit pa. Mukhang may huli to guys. Yun, nandito pa, nakakagat pa.
Pakagat pa mga sir. Yun, kitang-kita natin. Ah, uy. Okay. First catch mga idol. Karpa. Hmm. Andre, gusto mo isda? Ha? Papakawalan ko na lang. Ha? Hindi. Isda nga eh. Ayaw ma? Pawalan ka. Ba't nagre-reklamo ka? Ah, ikaw na magtanggal. Ah, bigyan na lang natin sa kanya isda. Ayoko mag-isda ngayon. Okay, lahat ng mahuli ko sa'yo, pati yung dory. Lagay mo na dun sa net, mamamatay yan. Nahulog yung pain ko eh. Kain pa tayo guys. At kun pa. Makahuli pa tayo. Ayan, kumuha ka dyan. Ano to? Ano ba? Bang. Nahulog yung pain ko din. Yan. Tas na. So ayan, nakahuli na nga pala ako. So balik tayo sa topic natin na cream dory. So ayan. Napakahirap talaga niyang pakagatin sa totoo lang. No? Kung kayo, target fish nyo yung mga ganyan, cream dory, masarap siya kainin. Talagang sobrang sarap ng isda na yun. Kaso nga lang, sobrang hirap din. Ano nga yun rare catch dito sa ilog. Dito sa ilog na to. Yun ang tinatawag na rare catch. Kasi napakahirap hulihin. Tingnan mo, wala pang gumagalaw dyan. Wala pang gumagalaw sa fishing rod natin na yan. Ang mga pamain nga pala sa cream dory, eto, sasabihin ko, para sa mga baguhang anglers, mga baguhang kagaya ko, hindi sa pro baguhang anglers, lilinawin ko lang. So, pwede nyo ipain mga prutas na hinog, kaya ng saging, manggang hinog, bayabas na hinog, kamatis na hinog. Tapos, meron pa akong mga nakikita sa tiyan nila, luya. Ganyan. Tapos, mga isaw ng manok, laman ng manok, kahit anong basta karne, yan, pwede rin. Chicken skin, ganyan, pwede yan. Pero mas ko, mga isaw, ganyan. Hindi kayo maiinip. Kapag isaw naman ang pinain nyo, meron kayong magiging strike. At hindi lang cream dory ang kumakagat sa isaw. May kumakagat na kanduli, may kumakagat na palos, may kumakagat na pagong. Alam mo yung soft shell turtle, yung salot, yung kumakagat sa isaw. So yun yung mga kahati nun. Kahati ng cream dory pagka ganun yung pinain nyo. So yung kasi, yung prutas, cream dory lang talaga yung kakagat doon. Yun nga lang, mainit talaga kayo. Kasi wala talagang strike. Walang gagalaw na iba dyan kung hindi cream dory lang. Yun lang yun. Pero kung naglilibang lang naman kayo, gusto nyo lang makapagbiwas kayo kahit anong klaseng isda, kahit anong species, pwede nyo ipain isaw. No? Pwede kayo makapagland ng pagong, ng kanduling malalaki. Hindi nyo mahuhuli maliit na kanduli. Pangkaraniwan, mga gabraso, ganyan. Conforme din sa hook. Pagka maliit yung hook nyo, pwede kayo makahuli ng maliit na kanduli. Pero ikaw ba, mag-cream dory ka, maliit lang ang gagamitin mong hook. Uunat lang yun. Sayang lang ang effort mo. Kaya malalaking hook ang ginagamit. Mga hindi naman kalakihan ng todo. Yung sakto lang. Kagaya ng pinakita ko kanina. Ganong size lang kasarapan. Ako, ayoko ng malaking malaki.
Gusto ko sakto lang. Kasi nga, nagpapain din ako ng isaw. So, gusto ko minsan, nakakahuli rin ako ng kanduli, nakakahuli ako ng pagong. Okay na ako doon. Goods na yung content ko doon. Hindi na ako naghahangad ng mga malalaking isda pa. Saka yan, tsambahan lang yan. Kahit araw-araw ka pa dito, kapag ka hindi natapat sa iyo yung isda, walang kakagat sa iyo. Halimbawa na lang, nagkas ka dyan, o wala naman dumaan na cream dory dyan. Anong kakagat sa pamain mo? Kahit anong sarap ng pamain mo. Kahit anong bango ng pamain mo. Pagka hindi yan nadaanan ng isda, walang kakagat dyan. Yun lang yun mga sir. Conforme rin sa spot. Ha? Yung sineshare ko mga pamain, mabibisa yan, mga kinakain lahat ng isda yan. Yun nga lang, yung spot nyo, kailangan, may isda rin. Ikaw ba, namingwit ka sa timba? Kahit ano ipain mo, may kumagat ba sa'yo? Ganun yun. Yun ang pinaka-basic na explanation doon. Walang isda, kumbaga. Mga nagtatago sila. Kanina may nandala dito, may mga nanlalambat na in-upload ko sa YouTube shorts ko. Tingnan nyo, check nyo. So, wala rin silang huli. Binibidyoan ko sila, mga nakatingin sa akin. Kala siguro masama akong tao. So, ayan, may mga wala ring nagpupasag-pasag ngayon. Pakahuli ko, isang karpa pa lang. Maliit pa. O, sana madagdagan para sa ating content. So, meron pa nga pala akong tips sa inyo mga sir tungkol dito sa bayabas, no? Kapag walang, walang kumakagat, walang strike, ibig sabihin, nandun pa rin pamain nyo, as hindi naaagos. Meron akong isang tips tungkol sa bayabas. Kainin nyo. Ang pakasarap. Tapos pag naubos nyo, umuwi na kayo. Walang gumagalaw sa ating mga fishing rod. Talaga naman, hindi tayo pinagbibigyan yan. Napakasarap ng bayabas, ba't ayaw nilang kainin? Ba't ayaw kainin ng isda? Hanap ng ibang, nalaglag pa. Buti meron pa isa. Pinitas ko to sa puno kanina eh. Kapanahon ng bayabas ngayon, kaya bayabas ang pamain ko. Asim. Kapag natin sa ilog, makakagatin ng isda. So yun mga sir. Hapon na naman. So natapos na naman ang ating isang content na hindi ko alam kung may kwenta. Hindi ko alam kung ano. Pero may mga na-share naman akong idea sa inyo, di ba? May mga na-share naman ako sa inyo mga idea walang kwenta. Pero seryoso yun mga sir. Sa cream dory, hindi po biro ang paghahunt ng mga isdang cream dory. Hindi siya kamukha ng mga karpa na may kakagat sa'yo. Kahit anong gawin mong balibag, may kakagat sa'yo. Sa cream dory, napakahirap pong mag-hunt ng ganyang isda. Experience po yan ng mga tunay na anglers dyan na nagsasayang ng oras. Maghapon, magdamag, no? Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, minsan inaabot ng taon, walang nahuhuling cream dory. Ganun po yun. So, tapos na siguro ang ating paliwanag. Parang gusto ko na mag-edit.
So, hanggang dito na lang itong video na to mga sir. Aahon na natin itong mga fishing rod natin na yan. Yan at yan, tayo magliligpit na. At ako'y uuwi na. At ako'y mag-e-edit pa ng bidyong walang kwenta. Peace out.